pag-usapan pa rin natin yan, bigyan ng reaction, opinion itong mga pahayag ni Yusek Claire Castro sa nangyari sa LA, na fake news daw yung nilabas na police report na nadawit si First Lady Lisa doon sa pagkamatay ni late Paulo Tantoco. Fake. So ito, kung fake, kakasuhan ba nila yung Beverly Hills Police Department for releasing a fake police report, or si Mr. Rigoberto Tiglao na nagsiwalat kahapon? Dahil fake eh. Ano sa tingin nyo? Okay, pakinggan natin ang very confident po si Yusek Claire Castro pagsagot sa mga tanong, and believe talaga ako sa kanya. Ang tapang ng sikmura. Very confident. Totoo ang kanyang sinasabi. Fake lahat yung mga police report na yan and everything. Grabe, galing. Palakpakan natin si Yusek Claire Castro dito. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. So, sasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang... Galang. Okay lang siya. Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Wow! Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba pati ang unang ginang para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan. Wow! At makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Nagsalita. Yeah, very confident, ano? Confident on the outside, but inside, sa konsensya, ano kaya? Kasi, I don't know, lahat tayo may konsensya, no? Kaya lang, depende sa konsensya. Merong konsensya na very sensitive. Kunting bagay lang, hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Kaya lang, kung ang konsensya ng isang tao is kalos, yung kupal na bitaw, hindi na makakaramdam ng hiya, whatever. Kaya balik wala lang yan. So, depende sa konsensya. Kung nagsasalita ka, sasabihan ka ng konsensya mo eh. Hoy, nagsisinungaling ka, sasabihan ng konsensya mo. Yun, yung buhay na konsensya, active na konsensya. Kaya lang, yung halos patay ng konsensya, wala na, hindi na naririnig yan. Wala lang. Normal lang yung ganyan na alam ng First Lady ang katotohanan. Hindi siya apektado. Nagsasabi ako ng totoo. Huwag kayong maniwala sa mga drama, sa mga fake news na yan. Ito ang totoo. Sarap magsabi ng ganun, ano? Kaya lang, again, depende sa konsensya. Basa tayo sa mga comments. Ang tanong dyan, Ano po ako ngayon? dali. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga... Ano po ako ngayon? Basa tayo sa mga comments. Christian Kibalyo, ipakalat ang video interview para umabot sa US na wala palang credibility ang kapulisan nila sa Los Angeles. Nakakaya ang mga Amerikano naglalabas ng maling police report. Yon ang tanong. Kakasuhan ba ng Marcos administrasyon ang Beverly Hills Police Department for releasing a police report? Or ang mas madali, si Mr. Rigoberto Tiglao, Bobby Tiglao, siya yung nag-post kahapon, may nagpadala sa kanya Viber, through Viber, yung kopya ng police report.
Then isinir niya, social media, kumalat. At doon ako mismo nakita ko yung mga persons involved na tinawag for questioning, nakalagay pangalan, Dina Tantoco, yung wife ng Yumao, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Yun ang nakalagay. So, fake news, fake yung police report. So, ang tanong, hamon, Yusek Claire Castro, Malacanang, please file a case against Mr. Bobby Tiglao, or better yet, file a case against Beverly Hills Police Department. Maniwala kami, fake nga yung police report na yun. Kailan kung hanggang salita lang, wala kayong gagawin dahil fake news. Kasi nasisira ang unang ginang, nasisira ang presidency dahil sa fake police report na yon. Dapat may gawin ang Malacanang ngayon para depensahan ang credibility, ang opisina ng presidente. Sampahan yun ang kaso si Mr. Bobby Tiglao para maniwala kami. Obserbahan natin kung magsasampa ba sila ng kaso. Euclid Incorporado, kita talaga sa mga facial expressions niya na nagsisinungaling siya. Confidence na lang niya ang nagdadala para mapaniwalaan pa siya ng mga tao. Yan. So, it's another matter yung magsabi kang ganyan, huwag maniwala sa mga drama, sa mga pamumulitaga. Madali yan. Ang tanong, pinapaniwalaan ba sila ng taong bayan? Punta tayo sa survey. Publicos Asia. Yung second quarter na survey. Trust rating ng Pangulong Marcos 19% only. Si BP Sara 33. Ano pa? SWS, trust rating ni BP Sara 61%. PBBM 48% lang. Pa. Pulse Asia, trust rating ni yung nakakulong Pangulong Duterte 63%. BP Sara 50%. Ang PBBM sitting president 32%. Pinapaniwalaan ba kayo ng taong bayan? Wala. Madali ang magsalita yan. Kailang ang tanong, ang taong bayan ang husga. Court of Public Opinion. Okay, hintayin natin. Sana sampahan ng kaso ni Auntie Claire ang Malacanang, Beverly Hills, or si Mr. Rigoberto Tiglao for releasing a fake police report.